po yung sa Blue Ribbon Report, yun daw po kasing recommendation now is for preliminary investigation instead of charges against yung mga kapwa senador nyo po na nai-involved dun sa flood control scandal. What's your take on that initially? Yung charges inalis na muna and then preliminary investigation daw po yung nire-recommend. Still, like I said, kailangan ko pa rin pag-aralan. Kailangan ko pa rin basahin. Kasi makapal yun, 400 pages yun. Wala pa ata ko sa mga 20 pages pa nababasa ko. So, just imagine. Fast leader ka din. Ha? Fast leader. Hindi, kasi marami din ako binabasa. Hindi lang naman yung babasahin ko. Marami pa rin ako. Siyempre, may mga kaso na ko hinawakan. May mga hearings ako hinawakan. So, binabasa ko rin yung mga reports doon. At marami pa tayong mga pinagtutuunan ng pansin. Hindi lamang yan. Marami naman akong committing hawak. Pero sir, yung initial, yung una-unang draft na nagre-recommend ng charges, ano po ba yung take po ninyo doon? Like I said, kailangan kong basahin muna lahat. Sir, kahit yung naunang draft po. Yung nauna, hindi ko... Yung nag-leak. Yung nag-leak na draft po, sir. Buti pa hindi siya Rich, nagkaroon kami. Hindi nyo din po nabasa yun. Hindi ko nabasa yun. I'll be more than happy and willing kumakas. Pwede ba hingi ako sa inyo? Talaga kayo, kaya nga kayo nasa media, kayo mabibilis pagdating sa information gathering. Diba? Pero sir, as part of the majority, wala kang commitment na pipirma kahit let's say with amendments, with reservation? Until such time na matapos kong basahin yung 400 pages na committee report, only then will I decide whether to sign or not to sign. Kasi kung hindi daw makakuha nga ng enough signatures, hindi maire-report out sa plenary. It depends dun sa appreciation ko sa nilalaman sa committee report. Pag nakita ko na karapat-dapat ako mag-sign, then I will sign. Pag nakita ko na, wait a minute, mukhang hindi ata tama yung mga nandito, kulang, etc., then I will not sign. As simple as that. Pero dun ba sa mga initial meeting ng Blue Ribbon, hindi kayo nag-suggest ng mga dapat baguhin na mga wordings? Kasi, No, I never do that ever. Maski na sa mga ibang committee, hindi po ako nagsasuggest ng mga wordings. Hindi ko pinapakilaman ng trabaho ng committee chairman. So, to another issue lang. Kasi kahapon, binanggit nyo yung pangalan ng dalawang supposedly big-time e-sabong operators. May plano ba kayo na sila ipatawag? Itong si Mr. Pineda and then yung ginoong Bernos na supposedly taga-Abra. Until makakuha ko enough evidence, pieces of evidence na linking them to e-sabong, then that's the time na ipatatawag sa kanila. So far, yung pagbanggit ko kahapon, that was as a result of information given to me by reliable sources. So kaya nabanggit kanina. Yung barbero. That's true, barbero yun talaga. Yung barbero ko magaling sa Intel yun. Kahit walang Intel fan, sir. Kahit walang Intel fan yung barbero, gupit lang siya ng gupit. Habang nagugupit, nakikwento siya. Okay pala. Nakwento niya. Okay pa. Safe, kaya hindi ko babanggitin pangalan at saka hindi ko sabihin kung saan barbershop. Pero as the hearing developed yesterday, kumusta yung operation, sir? Nagtuloy pa rin ba? That nag-down na. Okay, well, thank you sa DICT, CICC, ano pa ba, PNP, ACG. Well, thank you kasi for the longest time, last year pa yan, ang pagsasabi sa akin, hindi nila ma-take down. Pero yung mga iba, by the thousands na nati-take down agad nila. In fairness to them, after a few days, nati-take down na agad. Pero itong dalawa, hindi ma-take down. At least kahapon, siguro dahil sa hearing, na-take down. Pero kung hindi sa hearing, kung walang hearing, baka hindi tuloy-tuloy pa rin yung pag-operate nila. Pero sir, walang raid na nangyari on the part ng mga law enforcement. That I haven't monitored. Basta tinake down lang yung sa internet, yung sa online. Yung sa pagsasabong, kung meron silang permit sa LGU, pinayagan sila na magkaroon ng sabong sa isang sabungan, kung saan man lugar yon, then makukonsider sila legit. Pero once na sila ay pumasok online as e-sabong, which is bawal na sa bansa natin, doon sila naging illegal, doon talaga dapat sila i-raid. Kaya lang, hindi natin malaman kung saan yung mga IT nila, saan yung mga computers nila. Yun, hindi pa ata alam ng PNP. Kaya walang raid, kung hindi i-down lang, which they did naman. So ngayon today sir, wala kayong namomonitor na nag-resume yung live online broadcast po ng Barangay As of As of kanina, minonitor ng Legis staff ko,
down pa rin. Again, thank you sa PNP, sa CICC, Mike. NBI. Okay? Thank you. Thank you.